Guys, may nakita tayong pa-survey ng isang Facebook page or Facebook group na ang pangalan po ay Kapamilya Update. So, the name itself, mga kaparokya, ay alam nyo na po kagad kung ano po ang sinusuporta nito. When we say Kapamilya, syempre nagsisignify po dyan ay ang ABS-CBN or yung Kapamilya Programs, Kapamilya Talents or mga artist po ng Kapamilya ang sinusuportahan po ng nasabing Facebook group na ito. So yun nga po mga kaparokya, bago natin talakayin yung tila pa survey ng Facebook group na ito, ay umpisahan po muna natin ibahagi sa inyo ang papremyo ng dalawang noontime program and of course yung ads count ng Eat Bulaga. But before anything else guys, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. So yun nga mga kaparokya, today is Saturday, araw po ng Sabado at huling Sabado po ng buwan ng Mayo. So kanina po ay live ang episode ng dalawang noontime program. At kanina ay wala pa rin po si Ann Curtis para sa It's Showtime. At wala naman po para sa Eat Bulaga si Henyo Master Joey De Leon, si Ryan Agoncillo at si Wally Bayola. Kanina po ang Sugod Bahay ay pre-recorded. Pero mga kaparokya, yung The Age is Right at yung Gimme 5 ay live po ang kanilang episode. Then kanina rin po guys ay ang celebrity guest nga po ng Eat Bulaga ay si Gigi De Lana. Siya po ang isa sa nag-perform sa opening nga po ng Eat Bulaga. But anyway mga kaparokya, umpisahan po muna natin ang ads count na lumabas sa Eat Bulaga kaninang episode. So kanina ay may 4 na gap ang Eat Bulaga. Sa unang gap ay may 7 ads, sa pangalawa ay 8, at sa pangatlo at pang-apat ay may 13 TV ads with a total of 41 TV ads. So, in 6 days episode, sa loob nga po ng isang linggo, sila po ay may total ads count na 251 TV ads. So, assuming guys, kung ang isang ad sa Eat Bulaga ay may halaga nga po or may katumbas nga po na 400,000. Like example, yung Copico Supremo. Ang halaga nga po noon ay 400,000. Sa loob po ng isang linggo, meron po silang 251 TV ads times 400,000. Sila po ay kumita. O sabihin po natin, meron po silang nalikom na 100,400,000 pesos. Pero mga kaparokya, kung 500,000 naman po sa isang ads ng Eat Bulaga, sila po ay may 125,500,000 pesos. So sa akin palagay lang po ito. Kumbaga sa aking opinion, ako lang po ang nagsasabi, hindi po or wala pong kinalaman dito ang Eat Bulaga. Ito lang naman yung sa palagay lang po natin. Meaning ay milyon po ang kinita ng Eat Bulaga ngayong linggong ito. But anyway, milyon-milyon naman din po talaga ang kinikita ng Eat Bulaga per month. Pero syempre mga kaparokya, labas pa po dyan yung mga binabayad nila sa host, sa maintenance, sa of course may kahati dito ang Eat Bulaga. Hindi lang naman po ang Eat Bulaga, even yung TV5 kahati po nila sa kinikita nila. Syempre marami pong yung 100 million na yan ay bawas na po yan. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin yan na po talaga ang kita ng Eat Bulaga. Kumbaga, paghahatian pa po yan ng Media Quest or ng TV5 at TVJ Production. Pero ang maganda po dito guys ay at least ay kumita po ang Eat Bulaga sa loob ng isang linggo. So makikita nyo dito guys, yung number of ads per day ng Eat Bulaga. So magawi tayo sa papremyo na ibinigay ng dalawang pananghaliang programa. So ang Showtime po kanina ay may 290,000 pesos. So wala na pong patumpik-tumpik ito. Nakuha po ang jackpot worth of 250,000.
sa laro-laro pick plus 20,000 for elimination. Sila po ay may 270,000 para sa segment na laro-laro pick at 20,000 po sa tawag ng tanghalan. Again, mga kaparokya, meron pong mga ibang participants ang tawag ng tanghalan, subalit hindi po in-announce kung makakatanggap po sila ng papremyo. At lagi po natin sinasabi dito, kinukonsider lang po natin yung in-announce po ng mga host kung makakatanggap pa or kung makakatanggap ba ng consolation prize or papremyo ang mga non-winners or non-winners na participant ng It's Showtime. So, tanging ang nagwagi nga lang po sa tawag ng tanghalan ang nakatanggap ng papremyo na nagkakalaga nga po na ng 20,000 pesos. So, ulitin natin, 290,000 pesos po ang ibinahagi ng It's Showtime. Samantala, ang Eat Bulaga ay may 175,000 pesos. Sa 175,000 guys, ang sugod bahay ay may 60,000. Ang The Age is Right is 30,000 at ang Gimme 5 ay 85,000 pesos. So na-dominate po mga kaparokya ng It's Showtime ang prizes given sa araw na to. Kumbaga, pinataob ng It's Showtime ang Eat Bulaga when it comes sa prizes given. So, but in overall guys, ay ang Eat Bulaga po ay may 921,000 pesos at ang It's Showtime ay may 578,000 pesos. Pagdating naman po sa overall prizes given or sa loob na po ng isang linggo from Monday hanggang Saturday edition ay angat naman po dito ang Eat Bulaga. So, pag kinumbine or pinagsama nga po ang papremyo ng dalawang noontime program, sila po ay nakaabot ng 1,499,000 pesos. So malaki po ang papremyo na ibinahagi ng dalawang noontime program at angat nga po dito sa prizes given ang Eat Bulaga. Pero ngayong araw mga kaparokya ay denominate nga po ng It's Showtime ang prizes given against Eat Bulaga. So tulad naman po lagi ng sinasabi natin dito sa channel na ito, maliit man po or malaki, pero ngayon malaki po ang papremyo nila. Maliit man po o malaki ang papremyo na ibinabahagi ng dalawang noontime program, ang mahalaga lang po or ang mahalaga dito ay ang makapagpasaya po sila ng kanilang manonood. Mga madlang people at mga legit Dabar Cards. And of course, yung mga natutulungan or yung mga nakakatanggap ng papremyo sa bawat segment ng dalawang noontime program. So, malaki ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program ngayong araw po na ito. Even sa loob nga po ng isang linggo sapagkat 1,500,000 ang napamahagi nga po nilang papremyo. So yun nga guys, ito nga po yung nakita nating pa-survey ng Kapamilya Update na kung saan ayon dito alin para sa'yo. Sa mga manonood ko, alin para sa'yo ang pinakamahusay or the best noontime show sa bansa, ang It's Showtime o ang Eat Bulaga. At pag-comment po guys kung bakit para sa'yo ay pinaka-the best ang It's Showtime man po or ang Eat Bulaga. Kasi guys, kung ako ang tatanungin about dito, para sa akin, ano ba ang pamantayan? Di lang po ng It's Showtime, kundi lahat po ng programa dito sa bansa. Di ba, ang tumagal nga po ang isang programa? Alam niyo mga kaparokya, ang Eat Bulaga po ang record-breaking or maisasabi nga po natin na ito po ay isa sa may tuturing natin na nakatatak na nga po sa Guinness Book of Record. If I'm not mistaken guys, ito po ang pinakamatagal na noontime program dito sa bansa at isa sa pinakamatagal na programa sa buong mundo. Pero ano ba ang pamantayan ng It's Showtime? For sure, aminin man po ito ng taga It's Showtime or hindi, syempre ang pamantayan nila ay kung ano ang na-achieve
kung ano ang na-fulfill ng mga host, yung original host ng Eat Bulaga na sina Tito Vic and Joey. Gusto din nilang mahigitan kung ano man po ang naabot ng Eat Bulaga. Hindi na po natin pag-uusapan kung ano-ano po ang mga nagawa ng Eat Bulaga, kundi ano ba ang naging pamantayan ng Eat Showtime para ipagpatuloy nila ang pagpapasaya, ang pagtulong bilang isang pananghaliang programa dito sa bansa. Di ba? Parang inspire sila kung ano ang naabot ng Eat Bulaga. Kaya para sa akin, no doubt na ang pinakamahusay na noontime program dito sa bansa, none other than kundi ang Eat Bulaga. So wala na po tayong paligoy-ligoy guys. Para sa akin at sa sarili kong opinion, ang Eat Bulaga po ang the best noontime show dito sa bansa. So kayo guys, ano sa palagay ninyo ang pinakamahusay, the best noontime show sa bansa, ang Eat Showtime o ang Eat Bulaga? Paki-comment naman po sa comment section ang sagot ninyo. So hanggang dito na lang po tayo. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.